Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Nabua sa probinsya ng Camarines. Ating hihilingin na may natag ang altar ng ating malulubos sa bayan ng Nabua. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga na sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata. Ang talata po ay 65. Parang tulog na gumising, si Yahweh ay nagbago. Ang katawan ay masigla. Tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na ininom. Parang tulog na gumising. Si Yahweh ay nagbago. Ang katawan ay masigla. Mayo ang Panginoon. Parang tulog na gumising. Si Yahweh ay nagbango. Ang katawan ay masigla. Tumayo ang Panginoon. Parang taong napainit sa alak na ininom. Parang taong napainit sa alak na ininom. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapot sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. Sa pagkakataong ito, kami po'y nagpapakumbaba, Lord, dasal namin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos ng aming panalangin para sa bayan ng Nabua sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Nabua nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ng aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitata ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Nabua. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel sa ika-25 kabanata. Ang talata po ay 36 hanggang 38. Umuwi na si Abigail. Pagdating ng bahay, nakita niya ang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa papista ng isang hari. Naratnan niyang lasing na lasing ito. Kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Kinabukasan, nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Pagkaraan pa ng 10 araw, pinarustahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay.
Ang Diyos po ang magpalak ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Atin pong matatagpuan sa bahaging ito ng banal na kasulatan kung paanong si Abigail ay naging maingat sa pagtatapat kay Nabal kung ano ang naganap. Ano po? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat dahil sa kanyang pamamaraan ng pag-iingat, aba, nung nakita niyang nagpipista si Nabal at lasing na lasing, aba, hindi niya muna sinabi ang kahit na ano sapagkat natural, mababaliwala lang po ito. Ano po? Tulad ng ginawa ni Nabal doon sa mga bumisita sa kanya na galing kay David. Kaya nung wala na, kinabukasan, wala na ang pagkalasing nito, isinaysay niya ang buong pangyayari. Narinig ni Nabal ang lahat. Natake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Mga kapatid, hindi po maaari na ang paghihiganti mula sa Panginoon ay ating ganapin. Kahapon po, pinag-usapan natin yan. Sapagkat sa katotohanan, napakaraming nagtangka na maghiganti. Actually, may mga nagtagumpay na sa kanilang pag-aakala, nararapat yung tinanggap na paghihiganti. Pero alam niyo po, after some time, naunawa nila na kulang pala, hindi pala tama yung paghihiganti na ginawa. Dito po, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, matatagpuan natin na ang Diyos ang gumanap ng paghihiganti para kay David na dun sa kanyang pagnanais, yung kanyang sariling kamay sana ang kanyang gagamitin, ano po, para patahimikin si Nabal. Pero ang sabi ng Panginoon, ops, 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 ibaba mo yan. Huwag mong gamit ang iyong kamay. At alam niyo po, ako'y naniniwala na ito ang nais ng Panginoon na patuloy nating gampanan. Huwag nating agawan ng Diyos ng responsibilidad. Pero ako ang nasaktan. Pero ako ang nawalan. Pero ako ang tumanggap ng panlilibak. Kahit ano pa pong paliwanag, hindi po magbabago na ang paghihiganti ay wala po sa ating mga kamay. At kung ipipilit natin si Haring David po, pwede naman siyang magtagumpay sapagkat napakarami niyang kasama. Pero pwede rin hindi. Kasi pwede rin makapagtago si Nabal. Mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Alam niyo po yung na banggit ko na ito minsan sa akin pong pagdidiscuss. Katotohanan sa ating programa. Yung mga sakit na tinataglay ng mga nasa ospital, 80% sa kanila pwede sa bahay. Pero dahil sa pinili nila
ang ospital, nasa ospital sila. At alam niyo po kung ano ang simpleng pamamaraan upang sila ay lumaya at hindi malagay dun sa sitwasyon na sinasabi natin o yung kinalalagyan nila. Kailangan lang nilang magpatawad at kailangan nilang angkinin ang kapatawaran ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang pinakamahirap na patawarin ating mga sarili. Sapagkat patid natin na dapat hindi natin ginawa. Pero ginawa natin. Kaya gusto na lang natin huwag nang patawarin yung sarili natin. Napupuot tayo sa ating mga sarili. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Para po sa inyong kaalaman, tayo po ay nilikha sa wangis ng ating Panginoon. Nilikha pala tayo sa wangis ng Panginoon. Pero, ba't may mga taong nagkakasakit? Ba't may mga taong dumaranas ng labis na paghihirap sa buhay? Alam niyo po, ang ating Panginoon, hindi po siya nagkakasakit. Pero, hindi niya din nilalabag yung kanyang mga sinalita. Yung lahat ng kanyang sinabi, kahit pa ito ay magdudulot ng kapahamakan para sa iba. Diba? Dahil po nasambit na ng Panginoon, lalo na po yung may kinalaman sa mga kautusan, hindi po babawiin ng Panginoon ito para lang iligtas yung mga lumabag. Pero, tayo po ay magpapakababa, hihingi ng tawad. Alam nyo, mawawala ng dahilan yung sakit, yung karamdaman na nasa ating mga buhay. Mapapawi po yan. Ang tunay, tayo'y mag-iligtas. Sa pagkakataong ito, minsan ko pa po sasabihin. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Huwag tayong maghiganti. Na tayo rin ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataon. Maganap ang iyong dakilang kaloob. Kami po ay nagpapakumbaba. Panginoon, yung mga pagnanais namin na makapaghiganti, yung pagnanais namin na makasakit ng kapwa sapagkat kami ay nasaktan din. Patawarin mo. At hayaan mo kung igawa din namin ang kapatawaran sa mga nagkasala sa amin. Kami din pong sinasalita ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu upang kami kalooban ng katwiran, ng kaliwanagan, upang ang aming kahaki ay ang landas ng inyong katwiran at kapayapaan. At sa pangalan ni Jesus, na ang kinamin Ama na walang mananatiling galit, hinanakit, at pagkagalit sa amin, sapagkat tunay kami iyon ng pinalaya. Lord, ito din yung aming panalangin sa bayan ng Napo, sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Yesu Cristo ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba at patawaran. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Lapua ay magumapaw sa pag-ibig
at pagkakaisa. Maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makakapagtatag ng altar sa bayan ng Napua. Altar para sa aming Panginoong Jesucristo, kung saan makapaghahandog ng pagpupuri, pagsamba, at sakripisyo para sa kanyang pangalan. Lord, hayaan mo po na salitain namin ang fire of revival sa bayan ng Napua. At hayaan mong dumaloy sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros, inusan mo unang may kapangyarihan ng mga bayang ito. At hayaan mo ang iyong Santong Espiritu ay makakilos ng walang katulad. Habang amin din pong itinudulog sa iyo ang kaunlaran ng mga bayang ito at hayaan mo maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Paintulog mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America ways in the heart of its glory. Kasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig natin. Hiling namin ang iyong kalwalhatian, ang iyong pagsama at ang iyong kapangyarihan ang siyang maranasan ng aming mga misyonero. Gayon din ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mo, Panginoon, na kanilang tanggapin ang iyong pagsama at Panginoon. Gayon din po, yung aming mga training agencies, katulad po ng Mainline, Asian Center, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ipagkaloob mong lahat nilang pangangailangan upang sila'y magtagumpay sa pagganap ng iyong dakilang kaloob. As you also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the maghari sa aming bayan. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo na magtagumpay ang iyong katwiran at katotohanan sa aming pinamamahal na bayan. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hiling namin ang apoy ng revival sa mga iglesia, sa mga pastor, misyonero, sa mga manggagawa. Yan mo kung hindi maparin, hindi mamatay ang apoy na ito, kundi magpatuloy na buki ng bawat makaririnig at makakikita. Yun din po, Panginoon, hiling namin na mangyari ito sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ayan mo, kalwalan niya ay dumaloy ng walang kanto. As you also declare the fire of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. Piling namin, Panginoon, samahan mo mga bayan ito upang patuloy na magtagumpay at sa iyong kalwalan. As you also declare your peace over Israel. Maraming salamat, aming pag-asa. Tinanggap namin ang aming panata sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan yung pong salita ito, ang basbas ng Panginoon sa ito at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and not with parking, with an vehicle and with a
flourish in business. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo nunulog lalabo, tatawa sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.